ni Pastor Fred. Nagpunta po sila sa Cavite para makiramay po. Salamat sa ating pastor na muli ay ang bawat preacher po ay pinagawa po ni pastor ng mga barong. Ako lang po nauna kasi nag-attend kami ng kasal, tapos anniversary, tapos preaching, baka sa susunod burol. Joke lang. Na talagang sulit na rin tong uniform. Hopefully na pahabain pa ng ating Panginoon ang buhay ng ating pastor, na talagang inalagaan niya po ang mga bawat preacher sa simbahang ito. Salamat po sa opportunity na makapagbahagi po. Bukas po ay sama-sama po tayo na pumunta po sa Baptist Day para masuportahan po natin yung ibinigay na opportunity ng ating Panginoon, ng ating gobyerno na ma-recognize po ang mga Baptist sa buong Pilipinas. Salamat sa Panginoon na talaga pong this past years ay talagang may mga answered prayer, kagalingan sa bawat isa sa atin. Tayo po ay tumayo bago po tayo mag-umpisa. Magkaroon po tayo ng 1 minute na prayer po para po kay Sister Luz Bernardo. Sige po, let us pray. Diyos sa mandakila, sa lahat maraming po salamat sa gabing ito na muli ay nagkaroon po kami ng pagkakataon na sambahin ka sa Spirit at katotohanan sa gabing ito. Salamat po sa mga kapatirang narito upang maghayag ng mga panalangin sa bawat isa upang magpalakasan po. Iniiling po namin, Panginoon, sa mga oras nito ang iyong kapatawaran na kami, inaamin po namin na kami nagkakasala sa isip, salita at sa gawa. Patawarin mo po kami, Panginoon. Linisin mo po kami ng banal na dugo ng aming Panginoon Kristo, upang sa aming paglapit sa gabing ito ay hindi po maging hadlang ang aming mga kasalanan. Nilalapit po namin, Panginoon, si Sister Luz Bernardo. Hipuin mo po ang kanyang nararamdaman. Alam po namin, ikaw po ang dakilang doktor na mapaghimala sa lahat ng sakit na imposible sa tao pero posible sa iyo, Panginoon. Dahil kahit sa pamamagitan lang po ng aming pananampalataya na gagaling kami, ay gagaling kami, Panginoon, dahil sa iyong kapangyarihan. Dalangin namin, Panginoon, i-provide mo po ang mga financial need, mga doktor na titingin sa kanya na maging maayos po ang kanyang kalagayan. Tulungan mo po ang pamilya Bernardo, lalo na po ang kanyang pamilya, Panginoon. Dalangin namin na lumakas siya, gumaling upang makasama po namin ang kanyang buong pamilya sa pagsamba sa susunod na linggo. Dinadalangin din po namin ang mga aming mahal na pastor, kasama po niya si Ma'am Nel, sila Pastor Dong, si Pastor Fred. Ingatan mo po sila sa kanilang biyahe pabalik ng Marilao. At dalangin po namin na patuloy po silang palakasin at ang kanyang buong pamilya. Salamat, Panginoon, sa mga nakaraang taon na nakasama namin ang mga mahal namin sa buhay, sa espesyal na okasyon, sa celebration ng anniversary namin na naging tagumpay dahil sa iyong pagpapala at pagmamahal sa bawat isa sa amin. Salamat, Panginoon, sa mga kagalingan, kasagutan sa mga panalangin namin dahil alam po namin na ikaw po ang Diyos na buhay na nag-aalaga sa bawat mananampalataya, sa bawat anak mo na patuloy kaming nag-aaral upang
mas lalo kami lumago sa iyong pananampalataya, Panginoon. Pangunahan mo po kami sa gabing ito. Alam po namin na wala po kami magagawa. Hiningi po namin ang iyong kapangyarihan upang magtagumpay po sa gabing ito. Kine-claim na po namin ang aming mga prayer request na may kasagutan, Panginoon, at pagpapasalamat in advance. Salamat po, Panginoon. In Jesus we pray. Amen. Sige po, maupo na po tayo. Amen. Bilang tayo ba, aminado tayo na tayo'y mga anak ng Diyos. Amen? Pero bilang mga anak ng Diyos, sa mundong ito, may mga magulang tayo na pag nawala sa mundong ito o namatay, ay may namamana tayo, di ba? Na mga bagay, mga materialis, mga ari-arian, na yung iba nga dahil sa mana, nagagawan, nagsisiraan, nagdedemandaan, nagpapatayan. Diba? Ganon yung nangyayari kung nanonood kayo ng GMA sa Shining Inheritance. Diba? Yung dalawang apo niya, napasaway, na inuubos yung pera ng lola sa inis, ibinigay sa iba yung mana. Diba na parang ang sakit na tayo yung apo, anak, kapatid, asawa, pero sa iba ibinigay yung mana dahil sa tigas ng ulo natin. Ang problema kasi mga kapatid, gaya natin, binabaliwala natin yung natanggap nating kaligtasan. Na yung ibinigay sa atin ng Panginoon, na yung kaligtasan, ay magmamana tayo ng habang buhay, kaharian, mansyon sa langit. Parang sa atin, parang baliwala lang yun . Parang okay, sige, save ako. Parang okay na siya doon na safe lang na bilang tagapagmana, di ba dapat sa mundo natin, kunwari yung mga mayayaman sa mga inchik, sasabihin sa anak nila o kaya apo, o sige, bago kita pamanahan, patunayan mo muna na karapat-dapat ka sa mana ko, sa mga ari-arian ko. Di ba? Kasi kung hindi ka karapat-dapat, malulustay. Mauubos yung kayamanan. Di ba? Pero sa ating Panginoon, wala tayong patutunayan . Wala siyang hinihingi na requirements para patunayan natin na karapat-dapat tayo magmana ng kaharian ng Diyos. Amen? Kasi nga hindi naman tayo karapat-dapat . Dahil lang sa pagmamahal, awa, di ba? Kaya lang tayo naligtas. Pero parang sa iba, naibaliwala yun. Salamat sa Panginoon na pinili tayo na maligtas. Yun lang . Napakalaking hello. Malaking pasasalamat sa atin ng Panginoon na yung mapili tayo para maligtas ay napakalaking pribileyo na po yun. Di ba? Mantakin mo, tayo lang mga tao ang binigyan ng Panginoon ng second chance. Habang nabubuhay ay magkaroon ng pagkakataon na magsisi at manampalataya sa Kanya para maligtas. Samantalang yung mga anghel na matagal na niyang kasama, mga nagrebelde sa ating Diyos Ama, ay hindi binigyan ng pagkakataon ng second chance na patawarin. Samantalang tayo, yung pagpapatawad sa atin ng Panginoon, parang okay, nagmingi tayo ng tawad, parang maliit na bagay lang para sa atin, pero hindi natin siniseryoso. Hindi tayo nagbabago, hindi tayo lumalago, balik pa rin tayo ng balik sa kasalanan, kahit na alam natin na mali, di ba?
dapat matutunan natin yung sakripisyo na binigay ng ating Panginoon Jesucristo. Na talagang seryosohin natin kasi malapit na pong bumalik ang ating Panginoon. Gusto mo bang maabutan ka ng ating Panginoon sa kanyang pagbabalik na pasaway ka pa rin? Mas mainam na ibigay na natin yung oras at lakas natin. Amen? Ibigay na natin. Kasi yung lahat ng bagay sa mundong ito, baliwala eh. Alam naman po natin yan. Lumabas tayo sa mundong itong hubad, wala. Babalik tayo sa lupa na wala rin. Wala tayo may pagmamalaki. Kahit pa ikaw ang pinakamatalinong tao sa mundong ito, di ba? May kanya-kanyang talinong tao eh. Ang Diyos lang. Pero ang katalino ng tao ay kamangmangan sa ating Panginoon. Walang makapagsasabi na siya'y matalino. May kanya-kanyang pinag-aralan, oo, natututo. No? Natututo dahil sa pag-aaral. Amen? Isipin natin, ganito na lang. Yung lawyer, mahusay sa pagdepensa ng kaso. Pag sinabi mong sa lawyer, o sige, wag karpintero ka. Hindi niya alam yan eh. Kasi kung talagang matalino ka, lahat alam mo. Di ba? Lahat magagawa mo. Limitado po ang ating katalinuhan at ang ating lakas, kakayahan sa mundong ito. Kaya kung ikaw pa lang ay nag-aaral, huwag mong kalimutan na magpakumbaba. Kahit nakatapos ka na ng degree, ay dapat humble ka pa rin sa mga taong tumulong sa iyo, di ba? Sa mga magulang mo, sa kapatid mo, sa pastor mo, na nadugtungan lang yung pangalan na Dr. 1, Engineer 1, di ba? Naging mataas na tingin mo sa sarili mo, tapos ang tingin mo sa ibang tao, parang hindi mo ka-level. Di ba? Kahit na gaano kakatalino kayaman sa mundong ito, oras na bawiin ng Panginoon yan dahil sa katigasan ng ulo mo at pagbaliwala mo sa kanyang ang kapangyarihan, ibabawi ng Panginoon yan. Tayo magbukas po ng ating Bible sa Galatians chapter 4, verse 1. Ang sabi po rito, say amen po. Galatians chapter 4, verse 1. And now I say that the heir, as long as he is child, different nothing from the servant, though he are the Lord of all. Verse 2, but is under tutors and governors until the time appointed of the Father. Verse 3, even so, when we were children, were bondage under the elements of the world. Verse 4, but when the fullness of the time was come, God sent forth His Son, made of a human, made under the sun. Verse 5, to redeem them that were under the law, that we might receive the adoption of sons. Verse 6, and because of ye are sons, God hath sent forth the Spirit of His Son into your heart, crying, Abba, Father. Verse 7, wherefore thou art no more a servant, but son, and if a son, then the heir of God through Christ. Di ba napakaganda po na dating tayong servant, pero nang tinanggap natin ang ating Panginoon at tinubos tayo sa ating mga kasalanan, inadapt tayo ng ating Panginoon, tinuring na anak ng Diyos. Di ba? Nakakalungkot nga lang na may mga tao na hindi siniseryoso ang pagiging anak ng Diyos. Nag-aalala, nagmamaktol, laging problemado. Kung talagang anak ka ng Diyos, isipin niyo mga kapatid, ang Diyos natin,
ang lumikha ng langit at lupa. Amen? Makapangyarihan sa lahat, pinakamayaman. Tapos mag-aalala ka sa kakainin mo para bukas. Mag-aalala ka sa sakit mo na hindi gagaling. Ang Diyos Ama nga natin ang mapaghimala at makapangyarihan sa lahat, di ba? Na kahit na sabihin lang niya, o manalangin ka lang, manampalataya ka ng tapat, ay gagaling ka. Kaya nga yung mga doktor lang naniniwala tayo na, Dok, mapapagaling mo ba ako? O sige, tutulungan kita. Gagawin ko yung lahat na makakaya ko. Pero, kadalasan mga kapatid, nagpe-fail din yung mga doktor. Na kahit na anong gawin nila, kahit na anong yaman mo na ibigay sa kanila, kahit ibigay mo ang buong kayamanan mo, limitado lang yung kakayahan nila para tulungan kang gumaling. Samantalang ang Diyos mo, ang Ama mo, na makapangyarihan sa lahat, na sasabihin mo lang, Panginoon, iiyak mo lang. Di ba? Bibigyan ka ng kagalingan, kalakasan, at lahat ng pangangailangan na kailangan mo. Basta seryosohin lang natin yung ginawa ng ating Panginoon Jesucristo sa krus ng Kalbaryo. Itinuturo po mga kapatid ng Biblia na si Jesus po at ang ating Ama ay isa. Amen? Tingnan po natin sa Hebrew chapter 1, Hebrew 1:5. Hebrew chapter 1, verse 1 to 5. Sabi po rito, God, tama ba? Tama. Hebrew chapter 1, verse 1, God who is sundry times and in divers manners spake in time past unto the Father by the prophets, hath in these last days spoken unto us by his Son, whom he hath appointed her, all things, by whom also he made the worlds. Verse 3, who being the brightness of his glory and express image of his person, and upholding all things by the word of his power, when the one he had by self purged our sin, sat down on the right hand of the majesty on high. Verse 4, being made so much better than angels, as he had inheritance obtained a more excellent name than they. For unto which of the angels said he at any time, Thou art my son, this day have I begotten thee, and again I will be to him a father, and he shall be to me a son. Diba? Napakaganda po na dito po sa verse 5, sa verse 4 po pinakikita na naging lalong mabuti kaysa sa mga anghel, palibhas ay nagmana ng lalong marilag na pangalan kaysa sa kanila. Dito po pinatutunayan na mas po tayo, mas mahalaga po tayo kaysa sa Diyos kaysa sa mga anghel. Na pinakikita rito na sapagkat kanino nga sa mga anghel, sinabi niya, kailanman ikaw ay aking anak, ikaw ang aking ipinanak ngayon, at muli ako'y magiging kanyang ama, at siya'y magiging aking anak. Dahil sa ating Panginoon sa Kristo, nagkaroon tayo ng karapatan na maging ama. Yung connection sa ating Diyos Ama sa langit ay nagkaroon muli ng relasyon na naputol kila Eva at Adan, di ba? Dahil sa ating Panginoon Jesucristo, nanumbalik ang relasyon natin sa ating Panginoon. Kaya nga po, wag nating ipawalang bahala na yung kaligtasan natin, dahil sa pagtanggap natin sa ating Panginoon, ay nagkakaroon tayo ng inheritance sa langit. Di ba? Kaya nga po, familiar na ang terminong ito, nagpapaiwating na itinuturing ng Diyos ang kanyang anak bilang isang miyembro ng kanyang pamilya. Sinabihan din tayo bilang mga mananampalataya, mga kapatid, na
Nung tanggapin natin ang ating Panginoon, ay sinilang muli tayo, na born again muli tayo. Di ba? Dahil sa pagsilang muli natin, tayo may naging miyembro ng pamilya ng Diyos. Amen? Kaya nga po, yung tinuturo na iba, yung born again, akala nila reliyon yun eh. Pero salamat na meron tayong simbahan na nagtuturo na ang born again ay karanasan, hindi reliyon. Di ba? Na doon na open yung mind natin sa mga maling katuruan ng ibang reliyon. Lalo na sa mga nakagisna natin. Di ba? Karamihan sa atin, sa dating reliyon, na kailangan mong iprosesyon, makipag-agawan ka, makipaghilaan ka, para gumaling yung sakit mo. Na sinasabi nila na kailangan, pag lumakad ako ng paluhod, mapapatawad ako ng Diyos. Yung mga maling turo na nakakalungkot na alam naman nila na mali, at alam naman nila na may nagtuturo, pinatitigas nila ang kanilang puso. Ayaw nilang tanggapin ng katotohanan. Ang tinatanggap nila, yung dati nilang nakagisnan, yung tradisyon na paniniwala. Papasalamat nga ako sa Panginoon na ginamit niya ang misis ko na nagtiyaga sa akin, nakakilala sa Panginoon. Antakin nyo, talagang kilala na ako sa Bayban Church na ako yung nambabato ng church dito. Pero hindi ko sukat akalain na talagang wala sa pangarap ko na gagamitin ako ng Panginoon. Na talagang makita niyo ako noon na tricycle, dungis-dungis ko, puro grasa. Pero sa biyaya ng Panginoon ay hindi lang panlabas na katauhan ko ang binago niya, kundi yung mga ugali, mga bisyo. Di ba? Napakasarap nung nandito ka sa church, nadala mo yung asawa mo, kapatid mo, naturuan, nagbago. Di ba? Sa mundo, nagtatanong yung iba, may matino pa bang lalaki? Talagang walang matinong lalaki pag wala sa Panginoon. Diba? Dahil sa pakikinig, dahil sa pagtuturo, pagtitiyaga ng ating pastor, natututo tayo. Dahil sa Holy Spirit, gabay ng Panginoon, nababago tayo. Hindi naman automatic, pag tumanggap ka sa Panginoon, mababago ka agad yun. Alam naman natin yun eh. Pero kung bawat taon, ipapangako mo sa Diyos sa sarili mo, hindi na ako maninigarilyo. Hindi na ako inom. Pero hanggang kailan? Kasi lakas mo lang yun eh. Pinapangako mo lang sa sarili mo, di na ako inom, di na ako magsusugal, di na ako magsisinungaling. Lakas mo lang yun. Pero kung araw-araw kang mananalangin, hingin mo ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu, awa ng Panginoon, kakayanin. Na unti-unti mabago hanggang sa mawala. Hanggang sa pagdirian mo na yung mga kasalanan na yan, talikuran, di ba? Kasi isipin nyo, kung ikaw mamamatay, pupunta sa langit at mayroon kang konting kasalanan, papapasukin ka ba ng Diyos? Di ba ayaw ng Diyos kahit konting kasalanan? Antakin nyo si Eva Tadan lang eh. Sumuway lang eh, di ba? Gaano ba yung pumitas ka, kinain mo yung prutas, ganun ba kabigat yung kasalanan na yun na sumaway ka lang? Samantalang panahon ngayon eh, mga anak natin eh, pasaway eh. Di ba? Sasabihin, umuwi ka na maaga. Umaga. Tapos sabihin, mag-aaral po kami. May project po kami, may practice po kami. Yung pala, nandun lang sa mall. Di ba?
Pero sa biyaya ng Panginoon dito sa church natin, walang ganun. Dahil natuturuan ng ating pastor yung mga young people po natin. Amen? Kasi napakasarap kaya nang nandito yung pamilya mo, yung anak mo, yung magulang mo. Di ba? Kasama mo naglilingkod sa Panginoon, kasama mong nananalangin, nagpapalakasan kayo. Lumalago kayo pareho eh. At hindi kayo matatakot mamatay dahil alam natin na sa langit ang punta ng ating kaluluwa. Di ba? Di ka magwo-worry. Sabihin mo, palagay na mag-alala ka ng konti dahil ayaw mo makitang may sakit, di ba? Ayaw mo makitang nahihirapan. Pero dahil nandito tayo sa church na to, meron na nanalangin sa bawat isa sa atin na may tumutulong. Napakalaking bagay po na may magsasabi, Brad, kaya mo yan. Di ba? Every time na dumadating sa ating buhay, yung akala natin na parang kinalimutan tayo ng Diyos, nasasabihin natin, bakit Lord, sa kabila ng aking katapatan, parang hindi ko nararamdaman ang iyong kapangyarihan. Pero dahil sa kumapit ka, mas lumapit ka, mas nanalangin ka, at tinulungan ka ng kapatiran mo, di ba mas lalakas yung loob mo? May magsasabi siya, sis, mahal ka ng Panginoon. Di ba? Napakalaking encouragement yun. Na kahit bumagsak ka sa exam, sasabihin sa'yo ng pastor natin, take lang ng take. Di ba? Kaya, may encourage ka eh. Na dito lang sa church na to, natin nararamdaman ng totoong tao na nagmamahal sa atin. Dito, pag nagkamali ka, i-encourage ka, ibabangon ka. Pero sa labas, dapa ka na, tinatapakan ka pa. Kaya po napakapalad po natin na meron tayong church, meron tayong pastor, at meron tayong Diyos. Sige po, ang first point po natin, Romans 8:14-17. For as many as led by the Spirit of God, they are the sons of God. Amen? Dito po, pinakikita na kahit nagkamali tayo sa ating ginagawa, ay handa pa rin tayong patawarin ng ating Panginoon. Kahit ilang beses tayong magkamali. Kasi anak niya na tayo eh. Kaya nga tayo man eh, di ba? Kahit yung mga anak natin. Kahit ilang beses magkamali yan, kahit beses na hindi natin tinataboy. Tinutulungan natin. Kasi kung itatakbo na, ipalalayasan niya, sino tutulong sa kanila? Diba? Kaya rin natin mga mananampalataya, hindi tayo tinataboy ng Diyos. Tayo ang lumalayo sa Kanya. Tayo ang nag-iisip na hindi tayo naaalala ng Diyos, hindi tayo tinutulungan, pero mali. Dahil ang Diyos, ang Panginoon natin, naninirahan dito sa ating puso. Di ba? Kasi nung tinanggap natin ng Panginoon, di ba pinapasok niya sa natin si Jesus sa ating puso? At hindi na siya alis doon. Kasama ang banal na Espiritu. Tayo lang ang nag-iisip at lumalayo sa ating Diyos Ama at sa ating Panginoon Jesucristo. Kaya nga po mga kapatid,
bilang anak ng Diyos, mas lumapit tayo at kumapit. Diba? Yan ang tinuturo lagi ng Panginoon natin eh. Habang nabubuhay tayo, trabaho lang sa Panginoon. Kasi yun lang po talagang trabaho natin eh. Diba? Lahat ng oras, lakas natin, pagdating sa trabaho, binibigay natin. Nagpapakitang gilas tayo sa boss natin. Di tayo nagpapalit. Diba? Binibigay natin yung 100% na lakas, oras sa mga tao para lang sa sweldo. Pero yung ibinigay na regalo sa atin ng ating Panginoon, hindi natin pinahalagaan. Na yung regalong kaligtasan na hindi na pwedeng bawiin ng Diyos sa atin, ay hindi natin pinahalagaan. Pag church, pag umuulan, gisip pa tayo, mag-church ba ako? Tapos, pag alam naman nating traffic, bakit hindi natin agahan para yung traffic, sakto ka sa oras. Kasi huwag natin ibigay sa Panginoon yung tira-tirang oras. Ibigay natin yung the best para sa ating Panginoon. Sa ministry mo. Ibigay mo lahat. Dapat lumago na po tayo sa pananambahan, paglilingkod sa ating Panginoon. Kaya nga po, isinilang tayo sa karya ng Diyos bilang kanyang mga anak at naging tagapagmana kasama ni Kristo para mabuhay sa langit magpakailanman. Amen? Second points, we need to grow and mature in our faith. Habang tinutukoy ni Kristo bilang nag-iisang bugtong na anak ng Diyos, ang mananampalatay, tinutukoy bilang mga anak, inampun tayo ng Diyos. Kailangan lumago tayo sa pananampalataya. Diba? Sumunod tayo. Pag sinabi ng ating pastor, punta kay sa harap. Sa susunod na linggo, bawal na cellphone. Makasunod kaya tayo? Maliit na bagay pa yan, mga kapatid. Sa ibang church, bawal ang sapatos. Dahil itong auditorium na to ay holy ground. Diba? Kila Pastor Dong Diyan, pwede magsapatos. Pero pag umakyat ka sa pulpit, ubarin mo yung sapatos mo. Dahil naniniwala sila, ang lugar na to ay banal. Pero ang ating pastor, ini-spoiled tayo. Inaayaan tayo sa gusto natin. Pag nagsabi pa siya, pahirapan. Ganun ba nakikita ang paglago? Hindi nakikita ang paglago sa atin. Pag tayo ang nasusunod. Pag tayo ang laging sumusuway sa utos sa namumuno sa atin. Kahit sa mga leader kahit sa young people, adult ladies, adult men, dapat may pagsunod sa mga leader. Kasi pag sumunod ka sa leader mo, sa ating pastor, ibig sabihin lumalago ka. Nagbabago ugali mo, hindi ka maging pride. Isasabihin ng isa, doktor ako, susunod ako dyan, kwan lang yan. Elementary lang natapos yan. Kahit ba elementary ang natapos yan, pag yan ang leader, sundin mo. Dito sa church, pare-pareho tayo, hindi walang may kwan dito, may natapos. Diba? Kaya nga sabi ni pastor sa mga young people natin diba yung mga gumraduate na engineer, sabi niya, makikinig pa ba kayo sa akin? Na meron na kayong titulo. Dito sa church, pantay-pantay tayo mga kapatid. Huwag mo nang sasabihin na mayaman ako, negosyante ako, may mataas ang pinag-aralan ko sa'yo. Alisin mo yung pride na yun mga kapatid. Dahil pag nagmamataas ka, ibababa ka ng Panginoon.
At pag nagpapakababa ka, mas lalo kang itataas ng ating Panginoon. Kaya wag na tayo maging pasaway this 2025. Di ba? May mga New Year's resolution tayo, pero hindi naman natin magawa dahil ang ginagamit natin lakas ay sarili natin lakas. Kailangan po mga kapatid, hingin natin ang kapangyarihan ng Diyos na this 2025 ay magawa natin ang ating mga pangako, ang ating commitment sa tulong ng ating Panginoon. Hindi sa ating sarili, hindi sa ating talino, hindi sa ating yaman, kundi sa ating Panginoon. Diba? Napakaganda na kasama natin, sama-sama tayo naglilingkod, na yung target natin na heart of the harvest, na magkaroon tayo ng puso sa mga taong naliligaw. Huwag po nating pabayaan yung mga tao na malapit sa atin. Kung hindi marunong humayo, unahin mo pamilya mo, kaklase mo, katrabaho mo, di ba? Kasi sila yung mga kilala mo eh. Kaya nga nakakatuwa nga po, nakaka-bless na yung mga nag-aaral sa GIL, yung mga kaklase nila, dinadala rito. Di ba? Yung ibang pamilya, salamat sa Panginoon, kahit nasa ibang bansa, umuwi para makasama natin dito. Di ba napakasarap na yung buo yung pamilya mo na naglilingkod at sumasamba sa Panginoon. Isipin niyo mga kapatid, sasabihin natin, mahal natin yung anak natin. Di ba? Inaalagaan natin, ayaw natin padapuan sa langaw, sa lamok. Pero pag lumaki, ayaw natin dalhin sa church. Ayaw natin turuan, magbasa ng Biblia. Ayaw natin disiplinahin. Ayaw tumanggap sa Panginoon. O no, mapupunta. Saan siya mapupunta pag siya namatay? Sa impyerno. Ganun bang pagmamahal ang gusto mo? Na yung magulang mo, hindi nakakakilala sa Panginoon, ang kapatid mo. Ang galing-galing mo mag-soul winning, ang magulang mo hindi ligtas. Ang kapatid mo hindi ligtas. Oo, nakakapag-win ka ng maraming tao. Pero tignan mo ang pamilya mo kung ligtas. Kung naglilingkod sa Panginoon. Napakahirap kasi na kung tayo ang unang naligtas at anak lang tayo, at ang magulang natin iba reliyon, talagang maglalaban kayo eh. Talagang ipapanalangin mo na yung paniniwala mo ay tanggapin nila. Pero kung sarili mo lakas lang, hindi mo kakayanin eh. Hingin mo ang tulong ng kapatiran mo. Sila ang gagamitin ng Panginoon. Kasi tayo, bilang anak, kung iwiwin natin magulang natin, di maniniwala sa atin eh. Dahil alam ng magulang natin, ugali natin. Di ba? Yung kapatid natin. Ang mahirap nga, iba na yung doktrina nila na pinangawakan, talagang mag-i-struggle talaga ang bawat anak o asawa. Kaya nga nung mawin ako ni Sister Lisa, talaga struggle yan eh. Talagang umiiyak siya bago ako naniwala na ang church na to ang tunay na simbahan ng Panginoon. Na ito ang talagang magbibigay ng kaligtasan, na ang pastor ay tunay na tuturo ng katotohanan ng kaligtasan. Kaya nga sabi ng iba eh, ano ba ang tunay na simbahan? Iglesia ba? Saksi ba? Baptist ba? Katoliko ba? Ang sabi ko, may nagtanong sa akin niya, sagot ko lang eh, ang hanapin mo simbahan ay yung nagtuturo na si Jesus ang Diyos at siya ang tagapagligtas. Pag ang simbahan hindi nagtuturo ng kaligtasan ng kaluluwa, ay iwanan mo na yan. Salamat sa Panginoon na ang simbahang ito ay talagang burden yung mga kaluluwa sa labas. Mawin ang mga kaluluwa. Na kaya dapat magtulong-tulong tayo mga kapatid this 2025 na humayo. Unahin natin magulang natin, office mate natin, kaklase natin. Kasi yun ang mga
nation natin na malapit sa atin eh. Huwag na tayo lumayo. Di ba? Sinabi nga sa Matthew 28, di ba? Go ye therefore to all the nation. Preach the gospel, baptizing them. Kaya nga dapat nga po, hindi lang po natin sila mawin sa Panginoon, kundi madala rito sa church. Kasi pag nawin lang na natin sila, di natin pinaluap at di natin din-disciple, paano sila maglilingkod sa Diyos, hindi sila natuto? Dapat matuto sila, kasi bawat sa atin dito, hindi lang tayo narito para maupo lang. May trabaho din po tayo para sa Panginoon. Humayo. Di ba? Napakaraming aaniin pero ang kokonti ang mga manggagawa. Hindi lang po yan sa mga pastor, kundi para sa ating lahat bilang isang mananampalataya. Kaya nga, ang lagi kong sinasabi sa aking mga member, dapat hindi lang po tayo humayo, kundi mag-disciple at magdala ng mga bisita. Kung hindi natin sila kayang turuan, dalhin natin sila dito sa church. Napakaraming mga kapatiran na magtuturo sa kanila. Di ba? Wag lang every anniversary, may event lang dito, saka lang tayo magdadala ng bisita. Yung makapagdala ka lang ng bisita rito, malaking bagay na kasi sigurado, makakapakinig sila ng salita ng Diyos eh. Amen? Kaya nga po, maging matured na po tayo. Matured na po tayo. Gawin na po natin yung trabaho natin. May nakaatang na po na trabaho sa bawat isa natin. Kita nyo si Satanas, hindi nagpapahinga yan. Nagti-triple time na ngayon dahil alam niya malapit nang bumalik ang Panginoon. Ginagamit niya yung mga social media, cellphone, di ba? Makikita mo sa mall, gaya bukas, milyon-milyong mga tao ang magkakandarapa na humabol doon sa rebultong itim. Ipanalangin natin sila na may gamitin mga tao doon na maturuan, na maliwanagan at makalaya sila sa kapangyarihan ng demonyo. Tayo ang tunay na mananampalataya, tayo nasa atin ang katotohanan eh. Pero bakit ang ibang reliyon, mga peke, mga kulto, nagpupursige, nakakaakay? Hindi naman natin masasabing nakakaloko dahil naniniwala sila. Pero nasa atin ang katotohanan, bakit ayaw nating gawin? Na sinasabi, o sige, okay, ligtas na ako, bahala na kayo sa buhay niyo. Napaka-selfish po nun, mga kapatid. Napakahirap mang gawin, mga kapatid. Dapat nating gawin pa rin. Hingin natin ng kapangyarihan ng Diyos. Dapat tayong lumago sa pamamagitan ng mga pag-akay ng mga kaluluwa. This is the time. Hindi na pwede bukas. Hindi natin alam ang bukas na kung malakas pa tayo. Kaya nga po, napakalaking bagay po na may mga kapatiran, may pastor na nagtuturo sa atin kung anong dapat gawin. Samantalang ibang reliyon, ni Bible, hindi pinahawak ng Bible. Kaya hindi alam ng mga member kung totoo yung sinasabi ng mga nagtuturo sa kanila. Samantalang tayo, may sarili tayong Bible. Kung ano sinasabi ng preacher, ng pastor dito, pwede natin tingnan sa Biblia kung tama. Kasi salita ng Diyos yan eh. Ang nangyayari mga kapatid, every time na may tumatay yung preacher dito, paulit-ulit na lang ang sinasabi, pero hindi pa rin tayo natututo. Matigas pa rin ang ulo natin. Ang nagiging dahilan mga kapatid, unang-una, tinatamad tayo. Pangalawa, wala tayong pakialam. Pangatlo, madamot tayo. Kung hindi tayo madamot, ibabahagi mo kaligtasan sa iba. Amen?
Kung hindi ka tamad, hahayo ka. Magdadala ka ng mga kamag-anak, kaibigan, kapitbahay. Kaya nga kung sa atin, magdadala lang tayo ng bawat isa tuwing Sunday, baka hindi tayo magkasya rito. Bring one each one. Yan ang hamon ko sa inyo. Huwag lang every anniversary, every event, nasasabihin pa sa atin, bawat grupo magdala ng bisita. Hindi na po dapat na sa atin inuutos siya sinasabi kasi matatagal na tayo mananampalataya eh. Kahit bago pa lang eh. Di ba? Punuin natin to. Hindi yung nakikita natin ibang reliyon, punong-puno. Hindi yung mga mall lang ang napupuno. Magpunta ka sa mall. Makikita mo talaga yung mga taong ligaw na walang kaalaman sa ating Panginoon. Na todo sayaw, todo kanta, di ba? Samantalang tayo, dahil nakakilala tayo sa Panginoon, parang yung dating nasisiyan tayo, parang na out of place na tayo. Pag nagre-reunion, di ba? Inom, sigarilyo, kwento, alak, sugal. Pero pag nung makakilala tayo sa Panginoon, parang out of place na tayo. Gusto na nating umalis. Di ba? Kaya nga sabi sa atin, may mga kamag-anak ako, ni-invite ako sa birthday. Bakit daw hindi na ako sumasama sa kanila? Bakit di na ako nakikipag reunion sa kanila? Kasi iba na yung paniniwala mo eh. Dahil pupunta ka ron, matutokso ka. Mga kamag-anak, kaibigan mo, pag inalukan ng alak, sabihin, paka-killjoy mo naman, wala naman dito yung pastor mo. Hindi wala nga yung pastor mo, yung Panginoon mo, nasa taas, nakatingin sa'yo. Diba? Ang kaya nga sabi ng tinuturo sa atin, huwag ka na lang magpunta ron dahil alam natin na hindi natin kakayanin eh. Kaya dapat, bilang lumalagong Kristiyano, di na natin dapat gawin yung mga bagay na dati nating ginagawa. Pag sinabi ng magulang mo, huwag mong gawin. Bakit? Hindi ka naman sasabihan ng magulang mo sa kasasama mo, kundi kabubuti mo yun eh. Lalo na yung pastor natin. Sinasabihan tayo na huwag mong gawin yan, pero gawa ka pa rin ng gawa ng kalokohan na yan. Matigas ang ulo mo. Tapos sabihin mo, ang higpit-higpit ng pastor natin. Hindi po. Gumagawa tayo ng sarili nating desisyon na wala ang pastor natin, pero pagdating ng problema, sinasama natin. Yun po yung nakakalungkot eh. Na every time na may pinapalo dyan at nakakagawa ng kamalian, hindi lang po yung magulang ang nalulungkot o sumasama ng loob. Ang unang-unang sumasama ng loob niyan, ang ating Panginoon. Pangalawa ang ating pastor. Pag gusto lang ng ating Panginoon ay tama yung pagkakamali natin eh. Kung tutusin nga, lahat tayo dapat paluin eh. Dahil ayaw lang nating aminin na yung mga kamalian, tinatago natin. Pero, alam ng Diyos yan. Ipapakita ng ating Panginoon sa pagbabalik niya, pagkasama natin siya. Ang kwan lang doon, ang maganda lang doon, hindi na tayo hatulan sa kasalanan natin. Di ba? Dahil ligtas na tayo dahil sa ating Panginoon Kristo eh. Kaya nga po, seryosohin na po natin yung pagiging anak ng Diyos, pagiging matured. Amen? Pangatlo po, He adopt us as His Son through Christ Jesus. Amen? Inadapt po tayo. Tingnan po natin sa Ephesians 1:5, kung saan sinasabi na tayo'y Kanyang pinili upang maging anak niya sa pamamagitan ng ating Panginoon. Having a predestinate us to the adoption of children of Jesus Christ, of Him, according to the good pleasure of His will. 6.
Kaya nga po, to the praise of the glory of His grace, wherein He hath made accepted in the beloved. Amen? Dahil sa ating Panginoon, inadapt tayo ng ating Panginoon sa Kristo. Diba? Napakasarap nun na wala kang magulang, wala kang ama, pero may tumanggap sa'yo, nagpalaki sa'yo, nag-alaga sa'yo, nagligtas sa'yo. Diba? Napakasarap nun na pinamanahan ka kahit na ikaw tayo'y adopted, pinamanahan tayo ng kaharian ng mansyon sa langit. Kinalinga, minahal, kaya dapat purihin po natin ang ating Panginoon dahil sa kanyang kahangahangang kalinga at pagmamahal sa pamamagitan ng ating Panginoon sa Kristo. Amen? Kaya nga po, bilisan na po natin. Pangapat po, we inherit the kingdom of God. Matthew 25:34. Diba, napakasarap nun na buhay pa tayo. Alam natin na meron na tayong mana sa langit. Sabi po rito, then shall the king say unto them of his right hand, come, ye blessed of my Father, inherit the kingdom, prepare for you from the foundation of the world. Di ba napakasarap nun na buhay pa tayo. Alam na natin kung saan tayo pupunta. Ang ating mamanahin. Di ba? Di yung katulad ng iba dito sa mundo. Akala natin may mamanahin, din pala nasanla na. Nabenta na sa iba. Bilang mga anak ng Diyos, mga kapatid, ang kaharian ng Diyos ang mamanahin natin sa langit. Tingnan po natin sa Matthew 25:34. Nabasa na po na siya. Nabasa dito na lang po sa 1 Thessalonians 2:12. 1 Thessalonians 2:12. That ye would walk worthy of God, who had called you unto His kingdom and glory. Hebrew 12:28. Hebrew 12:28, ang sabi po dyan, wherefore, we receiving a kingdom which cannot be moved, let us have grace, whereby we may serve God acceptably with reverence and godly fear. Kaya nga po, sinasabi sa atin na pinagpala ang lahat na mananampalataya sa pamamagitan po ng ating Panginoon sa Kristo. Ang spiritual na pagpapalang ito ay walang hanggan. Amen? Hindi magwawakas. Habang buhay na kay Kristo at sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, pinagkalooban tayo ng Panginoon ng mga pagpapalang hindi natin sukat akalain na maging anak tayo ng Diyos. Bilang mga anak ng ating panlupang magulang, minamana natin ang kanilang mga iniiwan pagkatapos nilang mamatay. Amen? Ngunit bilang mga anak ng Diyos, mga kapatid, anak espiritual, inaani na natin ngayon pa lang ang ating mga mana dahil sa pinagkasundo na tayo ng Diyos Ama sa kanyang sariling anak na sa pamamagitan ng paghahandog ng ating Panginoon ng kanyang buhay sa krus, kasama nating minana ang pananahan sa banal ng Espiritu nang sumampalataya tayo sa ating Panginoon. Tingnan po natin sa Ephesians 1, chapter 13. Ephesians 1:13. In whom ye also trusted after that ye heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also after that ye believed, ye were sealed with that Holy Spirit of promise. 14. Ang sabi po dyan, which is the earnest of our inheritance until the redemption of the purchased possession unto the praise of His glory. Amen? Na siyang nagbigay sa atin ng kalakasan, mga kapatid, upang mamuhay para sa Kanya sa kasalukuyan at ng kaalaman ng kaligtasan na niingatan tayo para sa walang hanggan. Tingnan po natin sa Hebrews 7:24.
Hebrews 7:24. Ang sabi po diyan, but this man, because he continued ever hath unchangeable priesthood. Verse 25, wherefore he is able also to save them to the outermost that come unto the God by him, seeing ever liveth to make intercession for them. Ang pagiging kabilang sa pamilya ng Diyos, mga kapatid, ang pinakadakilang pagpapala na pinagkaloob ng Diyos sa atin. Amen? Na buhay pa lang tayo, meron na tayong mana. Sa mga mananampalataya na siyang dapat magtulak sa atin upang manikluhod sa ating Panginoon, sa isang mapagkumbabang pagsamba, wala po tayong nagawang anuman para sa Panginoon upang maging karapat-dapat, dahil ito ay kaloob lamang ng ating Diyos, ang kanyang pag-ibig, habag at biyaya at awa at pagmamahal sa atin. Kaya tayo naging anak ng ating Panginoon sa pamamagitan ng ating Panginoon sa Kristo. Kaya nga po, naway tumugon tayo sa mga utos sa atin ng ating Panginoon na humayo, ikalat ang salita ng Diyos, ang kaligtasan, the Great Commission, na ibahagi sa ating mga mahal sa buhay muna. Kung hindi natin kaya reach out yung ibang tao, unahin natin yung malalapit na nasyon sa ating buhay. Pamilya, kaklase, katrabaho, di ba? Yun ang kaya nga natin abutin, mga tauhan. Pag ikaw isang leader sa iyong trabaho, mas may kapangyarihan kang encourage sila, ayahin sila, dahil susunod sila eh. Dahil boss ka eh. Amen? Kung ikaw ang presidente, o leader, o manager, hayain mo. Huwag kang mahiyang malaman nila isa kang mananampalataya. Kasi iba rito, narinig ko sa ibang young people, di nagpapakilalang mananampalataya. Katwiran nila. Pag minura ko, pwede ko siyang murahin. Hindi po dapat ganun. Dapat maging matured na po tayo na bilang mananampalataya, akayin natin sila kahit masama ugali nila, kahit kaaway natin sila, imbitahin natin sila. Maging ilaw tayo ng mundong ito. Maging asin tayo ng mundong ito. Para hindi po mabaliwala ang kamatayan ng ating Panginoon sa langit. Amen? Kaya tayo po dapat, bilang mga anak, tayo dapat lumago dahil sa ating paglago ay gagamitin tayo ng Diyos. Salamat sa Panginoon at tayo inampon sa pamamagitan ng ating Panginoon sa Kristo. At dahil sa pag-ampon yan, ay meron tayong mamanahin sa langit pag tayo namatay kasama ang ating Panginoon. Kaya tayo po'y tumayo. Salamat po. Tawagin ko na po si Pastor Butch. To God be the glory po. Parang ginanahan yung ating preacher. Pagagalitan ka ni Pastor Edwin Tan. Okay. Announcement lang po. Thank you, Pastor Joel. Bukas ang Baptist Day, National Baptist Day, At doon nga po gagawin yan sa May Malolos. Kaya ang ating pong target na alis po dito ay 12:30. Kasi 2 o'clock At least makapwesto na po kayo. So mag-early lunch na po kayo. Basta mga 1 dapat nasa kalye na. Malapit lang naman yan. Kaya lang, gusto natin makapwesto ka agad ng maayos. Ano po? So, yun ang ating pong target bukas. Okay? Tapos, yung patuloy niyo po ipag-pray, yung pong dinalaw namin. Actually po, mga Bible student po yan. Hindi ko lang matandaan na kung graduate sila, Yung anak nga po ni Pastor
de la Cruz. Bukas na kasi ang libing, kaya kami po ay nagpuntahan kanina para po makadalaw man lang kahit last day. Okay. Tapos naging maganda rin naman yung pong resulta ng Pastors and Workers Conference o Camp. Maging maganda na po. Actually po talagang ako po ang director doon, kaso hindi ko naharap. Kaya mabuti na lang, ando doon po si Pastor Eli na Bunyog. Sabi ko na lang sa kanya, bahala ka na gumawa ng mga topic. Nagawa naman. At naging maayos naman. Purihin ng Panginoon. Ano po? So hopefully, sa darating po na school year ng Bible School, meron po tayong mga estudyante na naman na madadagdag po doon. Ano po? So, yun lang po. Ano pa ba? So, Sunday ay atin po mga kapatid, balik na po tayo lahat sa atin po mga, hindi, tama na pati Sunday School, balik na, no? Tama ba? February pa? Picture taking. Okay. Kala ko February na sa ngayon eh. Tapos pag-pray rin po si Sister Nel dahil po sa Saturday, papunta po siya uli ng ng Singapore. Mga alaga ng apo. So siguro tatagal siya ng hanggang 1 buwan. Kaya magkikita na naman po kami ni Jollibee at ni McDonald. So, yun lang po, mga kapatid. So, isa po ring magandang balita. Ewan ko, kung na-share na po sa inyo, Sister Pia Lynn, lahat po ng lab exam niya po, negative lahat. Amen. So, medyo maganda na yung ngiti niya ngayon. Dati kasi parang, hanggat hindi lumalabas yun, parang pinagsakloban ng langit at lupa eh. Ngayon, medyo bumalik na po yung pagiging Mrs. Tucker niya. Amen. So, ganun pa man, si Nanay Luz naman po natin ang ating pong ngayon na magpapadala po tayo ng financial na tulong, mga 10K po. Ngayon, kung gusto niyo po magbigay ng personal, kayo na po yun. Basta ang church po, magpapadala po tayo kay Daddy June. Saan nga ba naroon siya? Hindi kaya siguro hingan nyo na lang ng GCash para mas madaling ipadala. Tapos bigay nyo sa akin kahit ako na ang magsisend ng GCash. Ano po, medyo daw parang hindi maganda ang lagay ni Nanay Luz. Ano po? Dahil mataas daw ang lagnat, parang tinakbo yata sa Malolos, sa medical. Ano po? At na medyo financially nadidrain na po yung mga anak. Kaya kahit paano po. Siguro sa Sunday, kukuha po tayo ng special offering para po kay Nanay Luz. No? Magpapasto. Paalala nyo lang po sa akin. Paalala nyo. Itong mga CS retary ko. Tatlo kayo dyan. Ikaw Claudette, ikaw Neria, ikaw Len. Pag hindi niya pinaalala at hindi tayo nakapagkuha ng special offering, aabonohan yung 3 yon. Nagsa-10,000 kayo. Kaya siguraduhin yung mapaalala. Kasi kung ngayon, konti lang tayo eh. At least sa Sunday po, mapaghandaan nyo rin. Pero magpapauna na po tayo ng 10K. Okay? So, tayo pong lahat ay tumayo. Tayo po'y mananalangin. Mapagpala namin Diyos, salamat po sa inyo, salamat po sa mensahe, Panginoon. Salamat po sa lahat ng biyaya. Patuloy nga po kami, Panginoon. Lumalapit po sa inyo para po kay Nanay Luz, Panginoon. Hipuin mo po ang karamdaman niya po. At i-supply mo po rin, Panginoon, ang financial na pangangailangan po. Salamat po, Panginoon. Basta mo po rin ang mga kaloob na amin pong gagawin po ngayon. Bless mo po rin ang mga magkakaloob, Panginoon. Kaya po, Lord, ito po lahat ay aming hinihiling sa pangalan ni Jesus. Amen.
Yung seminary ba, may pasok na, Brother Ron, sa Monday? Meron na. Kala ko, wala eh. So, back to school na po. Ito pong ating ano. Okay, so tayo po, tumayo na po lahat, mga kapatid. May next special number ba ngayon? Amen. So, ito po inyo po, Pastor. Lagi nagpapaalala po sa atin lahat. Mahal po tayo ng ating Panginoon. God bless you po. Kita-kita po tayo sa Sunday.